Ang nakaraan sa The House of Collab Season 8. Wow, sana all nakakain ng mukha. Ano kayang amoy ng dila ni Mitch? Scarlett? Ano din kayang lasa ng ilong ni Scarlett? Mitch? Scarlett? Siyempre hindi rin magpapahuli sa kainan ng mukha itong si Fred and si Bella. Ano kayang lasa ng ticket ni Mama Carla? Este, ang tamis ng unang halik. So, nag-start yung mga... Hindi pa ata na-solve si Chanel sa flip-top battle last week, kaya nagka-rematch sila ni Angel sa Sweet Lucy, na agad namang naresolba. Corny, ba't sila nagbati agad? Eh di sana 2 parts yung episode nila. Hi. Noong nakaraang linggo din ay pinalabas na ng mansion si Roy. Mixed emotions ang naramdaman ng mga kapwa content creators ni Roy sa kanyang paglabas. Lalong-lalo na si Ma'am Zaira. Roy. Ngayong gabi, makatabi, hawak ang iyong kamay, tayo'y naglalakbay, mabaybayin. Roy. Samantala, napilitan namang mag-speech si Roy dahil hindi niya ina-expect na siya ang lalabas kaya wala siyang pinrepare na speech. Panoorin natin ang speech ni Roy. So, ayun. Unang-una, nagpapasalamat ako sa family ko first. Actually, sinuportahan nila ako. And also, thank you so much sa lahat. And alam kong tumulong ka last week. Ay, lumaban ako pero di na talaga kinaya. And thank you kay Sir JB dahil hindi dahil sa inyo hindi ko na-experience yung mga ganitong nagaganap sa akin like mga field trip. Dati napapanood ko lang to sa TikTok and ngayon nakakasama ko kayong lahat, nakaka-bonding at hindi lang yun naging friends pa. And maraming salamat sa memories. Paglabas ko dito sa mansion, babaunin ko yung lahat ng aral, lahat. Maraming salamat sa inyo. Thank you, Roy. You may now say goodbye to fellow content creators at Veranda. And we will surely miss you here at THOC. Dumako naman tayo sa bagong content creator na pumasok noong nakaraang Biyernes sa mansion. Ngayon, alamin naman natin ang kwentong buhay ni Chacha. Hi everyone, my name is Chacha. I am 27 years old from Quezon City. And ang mga ginagawa kong contents is random contents like sumasayaw, kumakanta, and also mga travel and lifestyle. Si Chacha sa mga kaibigan niya is isa akong, kumbaga ako yung nagpapasaya sa grupo. Super supportive ng boyfriend ko. 3 years. Siya yung pinakilala ko talaga actually sa parents ko. Sa mata ng family ko, si Chacha ay parang, siya yung breadwinner. Although ako yung bunso, pero ako yung inaasahan ng pamilya namin. Sa aming magkakapatid, ako lang yung pinaka may maayos na work. Dahil yung work ko is, kumbaga mas kayang punan yung pangangailangan ng buong pamilya namin. Nung naoperahan yung kapatid ko sa
Bato sa Apdo, as in walang-wala kami that time dahil biglaan lang siyang sinugod sa ospital. So lahat ng ipon ko, lahat ng meron kami nilabas namin para lang dun sa operation. Double operation kasi yun nangyari. Before ako pumasok dito, pag after niyang operahan, nilagyan pa siya ng tubo, which is tumagal pa siya almost 3 weeks. So medyo nag-alanganin yung buhay ng kapatid ko. Yung about sa family ko, yung una sa lahat hindi rin sila capable kasi sa aming tatlo ako lang yung nakatapos ng 4 year. Pinagtulungan nila akong patapusin. Then after that, kung nakatapos ako, binabalik ko sa kanila. Actually, yung mother ko at saka yung ate ko lang talaga. Kasi yung kuya ko is nag-asawa na siya ng maaga. Broken family kami. Since 3 years old, hiwalay na sila. Yung family kasi namin medyo modern, which is yung father ko may sarili ng family, pero yung family namin nasa family niya. Si Papa is meron na siyang other family. Then yung pamilya namin is nasa poder din ng pamilya niya, yung mismong mga kapatid niya. Nasa side pa rin kami ng family ng papa ko. Parang ituinuring na kasing kapatid nila yung mother ko. Sa sobrang bait din kasi talaga niya. Parang mas naging kapatid pa yung mother ko compared dun sa tatay ko. Nung hindi pa siya nag-aasawa ulit, okay kami. Siya yung sa akin. Siya yung tumutulong sa akin nung second year college ako. Sinasabi nila may favoritism, but ako kasi yung nakikitaan niya na, ako kasi mas ko sa kanya lumalapit ako, nakikiusap ako, yung mga kapatid ko kasi, hayaan mo na, hindi naman tayo papakinggan yan. Parang gano'n. For me kasi, parang mas masaya rin talaga ako na makita yung mother ko na hindi na nasasaktan. Nung nagiwalay sila, nasa harap ako. Hindi naman ako nagalit sa kanya, pero nasad ako kasi na broken kami. Yun nga yung nakakasad dun sa namin. Akala ko mabubuo kami kasi merong tatay yung father, but kinuha rin siya ni dad. Almost 1 year kakapakilala pa lang sa amin, tapos bila inatake. Ayun, gusto ko lang sabihin kay mama na thank you. Thank you kasi ginawa mo lahat. Tumayo kang nanay at tatay sa aming magkakapatid. And andito ako para tumayo naman or mag-give back sa lahat ng sakripisyo mo sa amin lang. Pagdating sa work, yun is silver time. Yun yung nagpabago ng career ko talaga. Yun is silver time kasi kumbaga tinatawag kong comfort zone ko dahil ito yung company na tinanggap ako kung ako. That time, tumagal ako. Almost 6 years. Almost 6 years ako doon. Doon ako nag-start as office staff. 1 year akong office staff doon. Then, yes, office staff. Then after that, na-promote ako as sales and marketing. But that time, wala pa talaga ako. Wala silang idea na nagtitinda ako. Something like that. That time, hinihiram-hiram lang ako sa department ko kasi alam nila na sa camera is hindi ako nahihiya. Pagdating sa hosting, hindi ako pro. Buti na lang thankful ako sa manager ko as a sales and marketing kasi training niya ako kung paano magsalita ng maayos, humarap sa camera, kung paano yung strategy sa pagbebenta. Tumagal naman ako ng almost 5 years to 6 years na. Ako nagla-live. Nag-start ako sa Facebook sa double digits. Umaabot ng siguro 500,000. Sa double digits yun yung mga big promotions. Kasi depende yan sa mga promotions. Like neto lang, lately lang sa work ko, nakaano ako nun, almost 300,000. Almost 3 to 4 hours. For me, sa akin, gusto nila yung product, hindi ako. Kasi before ka magla-live selling, kailangan talaga may product knowledge ka. Iniisipan ko yan kung paano ko i-deliver sa live para mas ma-adapt ng nanonood sa akin na, ay, oo nga, mukhang maganda. Kasi mukhang sa experience mo pa lang, ganito, ganyan. I think, kung sabihin ko na kung sa pagiging content creator talaga hindi ganun ako ka-pro. Kung live selling at talagang bibigyan ako ng maraming viewers, why not? Let's try. Ngayon ay narinig na natin na si Chacha ay naging office staff. Ulit. Ngayon ay nalaman na natin na naging office staff pala si Chacha at narinig na natin ang makulay na kwento ng kanyang pagiging live seller. Ang dapat yung abangan kay Chacha dito sa The House of Collab is mas maging competitive pa. So, mas maging palaban. Hindi magpapatalo sa challenges na kahit anong challenges pa yan. At mas mag-i-improve kung ano man yung talent na dinala ko dito sa loob. And magdadala ng saya dito sa bahay. Abangan pa natin sa mga susunod pang episodes ang mga content creators na makikilala pa natin dito lamang sa The House of Collab Season 8. Lagi nating tatandaan na laging maging mapanuri, mapangahas at mapagmatsyag. Ito si Kuya Lucas at ito ang The House of Collab Season 8.
Hi everyone! I'm Bella Cameron. Shoutout nga pala kay Jendelyn Tomopong at Sheena Villarojo. Comment down your favorite content creator para ma-shoutout kayo sa susunod na episode. Please like, comment, share, and subscribe, and click the notification bell para maging updated kayo sa episode ng The House of Collab Season 8.